po yung mga local government unit na nasuporta rin po dun sa mga tigil pasada po na isinagawa. At ganoon din naman po yung ayuda po natin na naka-standby din po dun sa mga posibleng merong mga stranded passengers. Nagde-deploy po tayo ng mga libreng sakay. Okay. Pero so far po, hindi... Traffic daw dito sa may Quezon City Circle. Patungo ng Commonwealth Avenue. Sa Quezon City, mukhang kanina pa naman problema yung mga tao rito. Ano, kumusta ang monitoring po nyo? Karin yung mga motorista po natin, dun sa mga naiipit po na traffic, especially dito sa mga papunta po na elliptical road. Meron po kasing pag sasara kanina or hanggang ngayon po sarado yung parte po dyan ng Visayas Avenue. Meron po kasi dyan na report na may isang gasolinahan po na nagkaroon po ng leak. So nandun na po yung BFP, yung fire po ng Quezon City, ganun din po yung traffic ng DPOS at MMDA. Nag-a-assist po dun sa naturang area po na kung saan sinara po yung sa Visayas Avenue. Kaya apektado yung traffic. Opo. Mabigat po yung traffic sa ngayon, yung buong elliptical circle po, affected po yan. At doon sa mga motorista po natin, at dito po natin sa kanila, kung kayo po ay patungo po dyan sa may elliptical road, hanggat maaari po, iwasan na lang po yung bahagi po na yan. At doon sa mga naipit po, humingi niyo po kami ng pangunawa doon sa nangyaring abala po na traffic na yan. At naiintindihan po namin yung inyong galit kung bakit sobrang traffic po dyan. Yan po ay para po sa seguridad naman po ng mga motorista po dyan sa may area po ng Visayas Avenue. Apo, ano nga ulit, pakiulit yung ano yung naging primary cause ng traffic? Nagkaroon po ng gas leak dyan mismo sa may isang gasolinahan sa Dalong Visayas Avenue. Tapos na ho kaya yung gas leak o tuloy pa rin? Ongoing po nandun yung BFP po, yung Bureau of Fire Protection and Quezon City Traffic po and MMDA po. Nagmamanage na po doon sa area po din. Sa ngayon, mukhang di ba suspendido ngayon ang color coding dahil sa strike? Tama po, hapon pa po natin i-announce yung suspension ng coding. Para ngayong araw yan, Karen ngayong Lunes lang po, pero bukas po, meron po coding. Wala po tayong announcement na suspendido. So in other words, yung tatlong araw na in-announce ng piston, wala ngayon Lunes hanggang Miyerkules, ay apparently sa inyong monitoring yung mukhang ngayon lang at bukas wala na, ganun ba? Tama po, Karen Okay, very good. Ano naging dahilan, bakit hindi na natuloy? Opo, base po dun sa na-monitor yung mga ano po natin na hindi naman po totally na parisan yung biyahe po yung mga nagsagawa po ng transport. Okay, siguro, pakibanggit nyo lang yung ibang may traffic pang lugar na hindi nyo nabanggit. Sige, go ahead po. Opo, dito po sa EDSA, kung kayo pa southbound direction, may traffic build-up po mula dyan sa may bahagi po ng Muñoz Avenue or FPJ Avenue, patungo kayo ng Bansalangin. Ganun din po yung sitwasyon sa may bahagi po ng West Ave, patungo kayo ng Quezon Avenue. Doon sa mga paggawi po ng Ortigas, mula dyan sa may makalampas po ng Anapolis, asahang magbabagat po yan hanggang makarating na po dito sa may panig ng Magallanes. Sa mga patungo po ng Pasay, moderately moving mula dyan sa may Cabrera, patungo po kayo ng tramo at Avenue. Ang EDSA northbound, galing mo dito sa may Ross Boulevard, may mararanasan na po yung pagbagal hanggang makarating po kayo ng Taft Avenue area. Mula naman dito sa may Buendia, o bago pa makarating ng Buendia, asahan ng unti-unting makararanas po yan ng mabagal na usad ng mga East Avenue towards to elliptical. Halos tugtog din po yung pagbagal kung kayo pagawin po ng Quezon Ave at maging itong towards to Trinoma and SM Annex. Sa mga gagawin naman po ng Balintawak area, mula sa may bandang Dario Beach, mararanasan yung unti-unting pagbabagal. At para po sa karagdagang informasyon, traffic advisory or any emergency assistance, maaari po yung tumawag sa ating MMDA hotline 136. Mula dito sa MMDA Metro Base, ito po sa Emma Rose. Ang balitang
makakalimutin ka palagi. Suot mo lang salamin mo, hinahanap mo pa. Nakasakay ka na ng sasakyan, tapos naiwan pa lang cellphone at ibang gamit mo. Sa school, nag-review ka naman. Pagdating ng exam, nakalimutan ang pinag-aralan. Mahirap pag maraming nakakalimut. Gawa sa Pure and National Coco Pamunyera para laging focus at mentally alert mga kapuso. Memo Plus Gold, lamang ang Brady Gold. Ang Memo Plus Gold ay mabibili sa lahat ng Mercury Flag Outlet at sa mga pangunahing butika nationwide. Online din sa Shopee at Lazada. Paalala lang po, ang Memo Plus Gold ay hindi isang gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinantes for Celine Plus. Mami, about cheap vitamins na parang candy lang. Sa nutrients, maaaring kulang. When choosing the right vitamins for your child, dapat yung may right ingredients at the right levels for strong immunity. Give them Celine Plus Chewable, the right choice for immunity vitamins. Yummy! The right kind of fun that helps give your child immunity every day. Vitamin C and zinc boost immunity functions with proper diet and healthy lifestyle. Try Celine Plus Chewables today. Yun lang yan. Ascorbic acid, sodium ascorbic zinc is the generic name of Celine Plus Chewables. If symptoms persist, consult your doctor. Celine Plus Chewable, the right choice for immunity vitamins. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problem? Mag-Sandone Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sandone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sandone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. May namamagasin niya, may bukol, may arthritis, rheumatism. May napakaganda Sandone Blood Gold. Sandone Blood Gold ang food supplement na patunayan po ng mga eksperto. May pinakamataas na antioxidant para labanan yung iba't ibang karamdaman. Sandone Blood Gold, mabibili sa Mercury Drug, Watson, Southeastern Rock, PGP at iba pa mga butika. Mabibili na rin sa kanilang store sa Yes to Health Unit 7 Crown Building. Hey, Labangan siya for their mother Nasa Street, Quezon City. Tumawag sa 0969-671-1262. 1 million pesos na ang pwedeng mapanalunan sa Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 8. Bumili ng Ajinomoto Umami Seasoning at Bear Brand 45 powder guilt drink. Ilahit sa sobre ang empisa kasama ang inyong contact details. Ipadala ang entries mula November 25, 2023 hanggang February 2, 2024 sa mga drop boxes nationwide para sa chance manalo. Sali na! See posters and print ads for details. Promo runs from November 25, 2023 to February 2, 2024 per DOH FDA CFRR permit number 1608 series of 2023. Sino nga kailangan po ng haplos diyan? Pwedeng haplos dito, haplos doon. Haplos dito, haplos doon, haplos diyan, haplos alon. Haplos yung pwedeng ipahit sa muscle matapos sa magabong trabaho. Muscle pain, pulikat, nyawit, tiyaga, na lamok, ubo. May pwedeng ipahit sa dibdibat siko. May siyang kapitong ng gustin at moringa. Haplos mo na yan. Wala nang paligoy-ligoy, ang bilis ng epekto na rin, bilis ng ginawa. Walang matapang na amoy, walang amoy matanda, kahit tasa ka, pwede mo nang i-apply. Upload na yan. Available sa Mercury Director nationwide. Available din sa Shopee at Lazada. Type lamang Health Lab Care Official Store. Kailangan i-check at alamin ang tamang pag-impact ng mga gamot para matiyak ang kaligtasan ng mga gumagamit nito. Basahin ng mabuti ang label at impormasyon na nakasaad sa packaging. Ilagay ang mga gamot sa naaayong lugar at alamin ang mga expiration dates. Huwag kayong mahihiyang magtanong sa mga doktor o sa mga accredited na butika kung paano mapapanatili ang bisa ng mga gamot para sigurado kang ligtas at dekalidad ang gamot. Hanapin ang check. Pag may check, that's RightMed. Laging i-check ang totoo kasama ang RightMed. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita! Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Pag-ibig Regular Savings. You deserve Pag-ibig. Up to 25 times more ang pwedeng kitain. Top up na! Visit www.pagibigfund.gov.ph to know more. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sheriff Fur, Tangkad Sagad. Okay. Tuloy-tuloy pa tayo. Alam po ninyo, ay ang pinakamalaking luso sa buong Metro Manila ito, Quezon City, mga kaibigan. Speaking of land area, wala na pong mas lalaki pa rito sa Quezon City. Sigurado, siyempre, malaki po ito. So, marami rin dito pasayro, marami rin dito mga buhibiyahe, mga jeep. Kaya medyo ito ko yung faktura natin ang pansin. Ngayon, alamin natin kung ano yung naging epekto. Siyempre, tigil pa sa atin ng grupong piston. Yan ang nga po ngayon. Alamin din natin kung ano-anong lugar dito sa lusod ng Quezon, sa Quezon City, ang mahigpit na naapektuhan, malaking naapektuhan ng tuloy-tuloy pa rin ba, mga kaibigan, na tigil pa sana. Okay? Meron ba mga libreng sakay ang Quezon City LGU hanggang Miyerkules o hanggang ngayong araw lamang na ito? Oo, okay. Pero ang ating unang aalamin,
kaibigan, mula po dito kay Mr. Dexter Cardenas, ang pinuno ng Traffic and Transportation Management Department ng Quezon City. Mr. Cardenas, sir, magandang gabi na po sa inyo. Magandang gabi din po. Kumusta naman po? Okay naman ho kami din siguro ang una namin kumusta tayo sa inyo ay kumusta po yung dali ng trapiko ng mga sakyan dyan po sa may Quezon City, lalo na sa may circle area. Ngayon po, medyo masigit po ngayon sa dami po ng sakyan. Tumadali po ngayon dito sa may circle area. So, pero naka-display po naman po natin ang ating mga traffic enforcers para maibisan po yung mga dali ng trapiko dito sa banda ng Quezon City Circle, Quezon at saka dito sa Kawasan namin. At ang pangunahing dahilan kung bakit nagkaganyan ay yung gas leak. Opo, yung gas leak po doon sa may Visayas sa ating kapatida at may mga banggaan din po na nangyayari kaya medyo sama-sama na po. Pero yung bangga naman nangyari, wala naman hong grabe. Wala naman po, ang mga slight, mga alam din pag matraffic, mga nagkakadikitan, nagkakasgasan lang po. Oh. But anyway, hindi ang naka-apekto dito kung bakit traffic ay yung hindi yung kawalan ng mga sasakyan. Marami po tayong sasakyan. Hanggang ngayon po, meron kasi tayong regular na programa dito sa Quezon City na kung saan meron tayong mayigit siyam na pong buses na tumatakbo sa 8 rota na araw-araw po yan. Kahit wala pong transport strike ay tumatakbo po yun. Kaya yung programa po natin yan, yung isang servisyo para sa tao na para may bisan yung pag-aantay ng ating mga pasahero, lalo na pag-asawa po. So, kaya nabaliwala yung inaasahang epekto ng ng tigil pasada ng piston dahil lang doon sa programa ngayon. Opo, yung mga kahit anong strike po kasi dito, naka-tabay po yan na pwede natin i-reroad sa mga lugar na tatamaan po ng transport strike. Katulad po kanina, ay nag-divert tayo ng ilang rota at kung saan may makikita tayong stranded, doon natin dinadaan natin mga buses na libre sa report ng Quezon City Government. Ilan po yan? Siyam na po lahat? Siyam na po yung regular at may mga augmentation pa tayo. Dami. May isang augmentation para UCPD. Meron po tayo sa Quezon City General Services Department. At meron din po tayo dito sa mga dali sa national government na tumatakbo po rito pagka dito may mga transport strike. Kakibat po yan, meron din po tayong 142 parati vehicles na ready at dispatch kung kinakailangan pa na dagdagan po yung biyahe ng libre sakay. So, sa dinami-dami ng lugar din sa Quezon City na ruta, alin ang pinaka-grabing apektuhan? Slightly lang po, itong Aurora Boulevard po natin, yung biyaheng Pabao-Quiapo, nagpa-dispatch po tayo ng bus po dyan. Buhay na naman ang negosyo, no? Buhay na naman ang mga negosyo. Buhay na buhay po ang mga negosyo at marami namimili po sa ating mga commercial centers. Kaya isang indikasyon din na talagang umuulat din po ang ating ekonomiya pag ganitong marami namimili. So, in other words, parang yung COVID-19 hindi naging problema sa ngayon? Sa ngayon po, pinag-iingat na lang kung may mga ubusin po, Christmas na po ating mga kababayan para maprotektahan po naman ang ating mga kababayan na huwag mahawaan ng mga ubusin na taglamig po. Kaya yun pa lang po yung mga dapat mga guidance lang po sa ating mga kababayan. Apo, yung gas leak, so tuloy-tuloy habang makausap tayo, hanggang ngayon tuloy pa rin yung problema ng gas leak? Po, ang ginagawa po ngayon, dumating na po yung tanker. Sisip-sipin po yung gasolina na doon po sa lalim na istasyon para makita po nila kung saan po talaga nag-focus ng leak ng istasyon na gasolina station po doon sa Visayas sa atin. Yan. So, okay, so yung ating nakaabang na siyam na pong mga bus doon sa mga maapekto ng strike ay ibig sabihin, hindi pa rin nagamit na lahat? Tumatakbo po lahat po yun siya sa 8 rota, regular po na tatakbo. Okay.
po talagang maestro. Kung may kukulangin pa, meron pa tayo inispas mga additional bases, dadagdagan lang po natin yun. Nung beto na po yun. At kung kukulangin nga po, ay yung ating mga nakatama, yung mga nakating kapulisan na nandun sa Camp Karingan, at yung mga barangay vehicles po ay nakaantabay dito. Just in case po talaga na Kailangan. malaking pangangailangan. Alright, talagay ko. With that, wala namang mga untoward incident na nangyari. Wala pa. Wala po. Papaya ko naman po naidaos ang ating mga driver sa kanilang saloobin sa programa ng modernization. So malayo po din lang nipayag ang kanilang mga damdamin na tinayaan na po natin sila para marinig din natin ang kanilang mga inay. Yes. At ayan pa yung isang essence ng demokrasya dito. Yes. Po na palagi natin inaalalayan din sila na pwede nilang ihayag ang kanilang mga Correct. pananaw o sa loobin laban sa gobyerno. Yan, sir. With that, siguro, yun lang muna. At kung kailangan namin makipag-unayan siya. Pero ano bukas yata. Bukas ba tuloy pa? O wala na? Hello? Hello, kami po tuloy-tuloy po. Habang may banta po ng strike, tuloy-tuloy po ang serbisyo po natin ng level sakay Apo. para naman po sa ating matulungan ating mga kababayan sa sikil na mga mayatrating po dito sa mga kalsada dito sa Lungsod Quezon po. Okay. That's all, sir. For now, thank you very much for watching to yung hindi sumali. Sa ngayong Barney, wala po kung datos kung ilang porsyento po, pero may exact, may estimate naman po kami na 745 na miyembro lang po ng transport group yung sumali. Doon nga po sa iba't ibang panig na kilos protestas sa buong Palakhang, Maynila. Sa buti na nga lang po at ang ating regional director bagong promote, si Major General Jose Meneses Nartatis Jr. ay nagbigay po ng kautusan na mag-deploy po agad ng 5,000 personnel po ng NCRPO ang naka-deploy at nag-provide din po kami ng mga sasakyan para po sa libreng sakay para sa mga na-stranded natin ng mga pasahero. So, yung overall, pakiulit na lang yung overall assessment po sa tigil pasada ng piston sa buong Metro Manila. Yes po, sa overall po na assessment dito sa tigil pasada na ikinita, wala po paguluhan na nai-record at siguro po ang iba't ibang transport sector na paralisahin ang mga biyahe dito sa Kalakang, Manila. Okay, pero pang wakas, paki-regards na paabot na kaming pagbati kay General Nartatis. Opo, maraming salamat po karani makakaabot po at nandito lang po siya malapit lang. Okay, thank you very much. Thank you po. Mga kaibigan, si Colonel Eunice Sala, tagapagsalita ng National Capital Regional. Palataan ang kalusugan at kapakanan ng mga senior citizens na may malaking ambag at papel sa ating lipunan. Ako si Isabel Daño, Mali, ng GMA sa radyo sa Huli. 35 days before Christmas Day. Tama natin sila ka-Ben Liwanag General Tulang. At ang force of Masikal na Santa Cruz na giyon ay isang magandang hapon. Babalik ako bukas alas 2 hanggang alas 12:30 sa ating pong hataw sa hapon, and then muli 5:30 to 6:30 sa ating super at sa ating big time balita. Feliz Navidad! Hitot-hitot! Feliz Navidad! Ako po si Carlos Santa Cruz, 24 oras na po! Ukong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, narinig na rin ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinapantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached, we don't want her to, she does not deserve to be impeached. I believe I still have the trust of President Marcos Jr. Labing isang ruta sa Metro Manila, apektado ng tigil pasada ng mga jeep. Pero pang publikong transportasyon, hindi na paralisa ayon sa MMDA. Mga nasawi sa magnitude 6.8 na lindol sa Mindanao, umakyat na sa Siam. Buho at bugo na nakuha sa sasakyan.
election contestant sa pamagitan ng DNA profiling. Actually na sa Quezon City, sinara muna dahil sa hinihinalang tagang Pilipino sinita sa checkpoint. Nabilis ng suspect sa pagpatay gamit pa ang motor ng kanyang umanong biktima. Sa Bulacan, lalaki inireklamo ng dati niyang kinakasama sa pangimikil at pagkalat umano ng maskelan nilang video. Mala fairy tale na Christmas pasyal at kakaibang handmade sweet na pwedeng pagregalo sa Pasko. Kaya yan. At Miss Universe Philippines Michelle Marquez D. nagpasalamat sa kanyang mga taga-suporta. Pero tingin na nilang personalidad. Dapat nakapasok siya sa top 5. Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagsalita na sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice Presidente Sara Duterte kaugnay ng umano'y planong pagpapa-impeach sa Vice. Sabi ng Pangulo, ayaw niyang ma-impeach si Vice President Duterte. Ang vice naman, kumpiyansang tiwala pa rin sa kanya si Pangulong Marcos. Nakatutok si Marie Zumali. Hanggang kay Pangulong Marcos, umabot na ang ugong na impeachment sa Kamara laban umano kay Vice President Sara Duterte. Ngayon pa lang, malinaw na ang sabi ng Pangulo. Pinapantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. We don't want her to... She does not deserve to be impeached. So we will make sure that this is something that we will pay very close attention to. Pero mabilis ding sabi ng Pangulo, I don't think it's particularly unusual. I don't think it's particularly worrisome. There will always be an element that will want to change the results of an election because it's just a continuing evolution of that thinking. Na basta ayaw namin dyan, tanggalin natin, impeach natin. Wala naman siguro at wala naman sigurong dahilan kung hindi lang ayaw sa amin. That's not a reason to be impeached. may ideya naman daw ang Pangulo kung sino ang nagpapasimuno ng ugong na impeachment. They're also the same people na, wala na, nagpaklas-paklas na yung unit team. Di totoo yun. Tingnan na lang ninyo mga political developments in the past few months. We are consolidating the unit team. This has actually become bigger and stronger than it was before. So, ayan, wishful thinking. Umugong na sa impeachment na sabihin ni Act Teachers Party List Representative Vance Castro sa isang panayam na may nag-uusap umano sa Kamara ng pagpapatalsik kay Vice President Duterte. Sa gitna ito ng mga batikos tungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President na naging mitsa ng pagtawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kamara bilang pinakabulok na institusyon. Pero kinalaunan, sinabi ni Castro na premature pa raw ang usapin na impeachment. Premature pa rin po yan, at wala naman din, wala din namang citizen na magsasubmit ng impeachment complaint. Wala din naman siguro, mga lang yan, mga tanungan lang yan kung meron na ba. So yung mga ganong informal na mga usapan ng mga kongresista, yun yung ilang mga narinig ko, sa mga usapan. Kailangan mo ngayon aircon. Nating serious. Hindi naman siguro, involved dito yung leadership The 22. sa impeachment na ito. Ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez, kumpiyansa naman si Vice President Duterte, iwala pa rin sa kanya ang Pangulo. I believe I still have the trust of President Marcos Jr. Why? Because before he left, I asked him about the impeachment and he told me the truth that he knows about that impeachment. Kumusta na nga ba ang relasyon ng dalawang pinakamataas na leader sa isa't isa? Excellent. On a professional level, I have nothing but good things to say about the work that she has done in the Department of Education. On a very personal level, we get along very well. We are very different in many ways, and we're very similar in many ways. But that makes for a good friendship.
Mula rito sa Honolulu sa Hawaii, para sa GMA Integrated News, Maris Umali Natuto, 24 oras. Kalbaryo ang idinulot sa ilang commuter ng tigil pasada ng grupong Piston. Nahirapan ng sumakay ang ilan, hindi raw naparalisa ang pampublikong transportasyon ayon sa MMDA. Nakatutok si Maki Muniz. Halos 30 minuto nang nag-abang ng masasakyang jeep si Aimee sa Anonas, Quezon City, kaya napilitan na siyang mag-ride sharing app. Sa halip tuloy na 15 pesos lang na pamasahe sa jeep, 100 pesos ang ibabayad niya. Nakabudget na kasi ako per day. So yung budget ko per day, instead of gawin kong breakfast, binabayad ko lang ako mag-breakfast ngayon. Fasting? Joke lang pa. Ayun, no, fasting na lang. Ayun. Halos kakaalis lang ni Aimee nang dumating naman ang libreng sakay ng Quezon City LGU. Dito lang sumakay si Raymond para makahabol sa klase. Kailangan ko lang po na pumasok. Sa libreng sakay rin umasa ang ilang nahirapang sumakay na commuter kaninang umaga gaya sa Alabang, Muntinlupa. Cannot really handle the disposal of one route. Hindi rin daw pwedeng sa individual na kapangalan ng prangkisa, pwede lang sa registration ng sasakyan. Sa monitoring ng MMDA, 11 ruta ang apektado ng tigil pasada. Ito yung mga ruta sa Manila, Muntinlupa, Alabang, Parañaque, Las Piñas at Quezon City. Pero sabi ng MMDA, sa kabuuan, normal ang takbo ng pampublikong transportasyon. Baka nga po normal Monday morning rush hour foot traffic lamang ito. I can confidently say na hindi po naparalisa ang pampublikong transportasyon. Para naman malaman ang status ng tigil pasada, binisita ni Vice President Sara Duterte ang MMDA Command Center. General rule is there will be no cancellation of classes during a transport strike. The only exception is if the local government unit will declare. Nagkaroon din ng tigil pasada sa ilang lugar sa probinsya. Bukas ng umaga, magpupulong ang grupong Manibela para pag-usapan kung nagkakasarin sila ng transport strike. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido Nakatutok, 24 oras. Nadagdagan pa ang mga naitalang patay sa magnitude 6.8 na lindol na sumama sa Mindanao nitong Biyernes. At yan po ang tinutukan live ni Tony Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Vicky, sa huling datos na inilabas ng NDRRMC, umabot na sa siyam ang nasawi sa lindol sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Sa kalagitnaan ng Paseo School Intramural sa gymnasium na ito sa General Santos City, nang biglang yumanig ang magnitude 6.8 na lindol. Nagunahan sa paglabas sa mga estudyante dahil sa takot. Karamihan sa kanila ay nag-hyperventilate. Kabilang na ang panik ang inilulong ng pinagay ng Biyernes, kaya may hinimatay pa. Pero lalong malala sa mall na ito kung saan nabasag pa ang ilang salamin dahil sa mga pagyanig. Patay ang isang trabahante ng isang salon sa mall na hindi nakalabas. Ngayon din ang mag-asawang nadaganan ng konkretong pader. Buntis pa naman ang babae. 5 naman ang patay sa Sarangani, kabilang ang negosyanteng natamaan ng bakal sa ulo. Magkinakatagpo ang magkayakap matapos matabunan ng lupa sa bayan ng Glan. Babaeng nahulog daw sa bangin at natabunan din ng lupa. At magsasakang pastor din na tinamaan ng bato sa ulo. Patay rin ang isang pastor na nagulugan ng bato. Tumaas ang death toll kumpara sa huling tala kahapon. Sa pag-uulat po ngayong araw na ito, nakatanggap po tayo ng balita na siyang nakababayan po natin ang nasawi sa bunsod po ng Paglindol. Wala na po tayong missing na mga kababayan po natin, 15 o 15 na mga kababayan natin ang naitala bilang injured. Wala na rin po tayong evacuees po. Vicky, dahil takot pa rin na ilan, lalo ng mga estudyante, nakahanda rin ang mga trained personnel ng DSWD para sa stress debriefing, lalo na sa mga namatayan. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Tony Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Niyanik naman ang magnitude 5.2 na lindol ang Sabah at mga karating probinsya. Ilang minuto bago mag-alauna ng hapon kanina. Naitala ang epicenter sa layong 15 kilometers southwest ng Calviga, Samar. Umabot sa intensity 5 ang naramdaman sa Brongan City, Calviga at Catbalogan City. Ramdam din ang iba't ibang intensities sa iba pang bahagi ng Samar
inaalis ang posibilidad ng aftershocks. Kaya pinag-iingat ang mga residente. Paglilinaw ng ahensya wala itong koneksyon sa malakas na lindol na bumaba sa Mindanao noong Biyernes. Nabisto ng Justice Department ang paggamit umano ng mga peking kumpanya para makakuha ng Philippine visa ang ilang Chinese. Kaya i-recommenda nito sa Pangulo na kumuha ng kumpanyang susuri sa mga visa application. Nakatutok si Salima Refran. Matapos ang pastillas scam, kung saan binibilot na parang pastillas ang perang padulas umano sa immigration personnel para makapasok ng bansa. May nadiskubre Dito tayo naman araw-araw. na bagong paraan ng Dito tayo dumadaan araw-araw. para makakuha Pauwi. ng Philippine visa ang mga Chinese. Napag-alaman ko mahigit 10 araw na yung mga peking sas natin. Irerekomenda raw ni Remulla kay Pangulong Bongbong Marcos na imbes na DFA, kumuha na lang ng third-party company na susuri ng mga aplikasyon para sa visa. Binanggit niya ang VFS Global na ginagamit na rin ng ibang bansa para mag-validate ng mga dokumentong isinusumite ng visa applicants para mas madaling ma-assess kung karapat dapat silang payagang makapasok sa bansa. Ang pag-i-issue ng visa is a very clerical function. It is about submitting data that you are qualified to enter the country. And then, for us to validate if the data submitted is valid or not. Pagka kagaya ng VFS, yung third-party provider, ang at tumingin, napakadali nila i-validate yan sa loob ng China. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ng Department of Foreign Affairs patungkol dito, maging ng Bureau of Immigration. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Update po tayo sa Tigil Pasada. Nagharap na ang LTFRB at grupong Pistol kaninang hapon. Alamin din natin kung hirap pa rin sumakay ang mga commuter ngayong gabi. At nakatutok live si Chino Gaston. Chino? Vicky, wala tayong nakikita ang mga stranded na pasahero sa waiting area na ito. Dito nga sa panulukan ng Araneta at E. Rodriguez Avenue. Bagamat kanina may nakita tayong mga kababayan natin naghihintay na siya namang nakasakay dahil nga sa inaalay na libreng sakay ng Quezon City Government. Pero wala nga tayong nakikita pumapasada ang mga jeepney dito kumpara sa mga normal na araw na walang strike. Kaninang hapon, dito rin nagtagpo at nagkita sila LTFRB Chairman Teofilo Guadis III at Piston President Gabo D. Floranda. Ginabayan at niyakapan ni Guadis si Floranda bago inilatag ng Piston leader ang kanilang mga hiling. Pag-iusap ni Guadis, putulin na lang ang 3 araw ng transport strike at pag-usapan na lang ang mga pwedeng gawing hakbang para maibsan ang hirap ng mga tsuper sa pinatutupad sa Jeepney Modernization Program. Yung tuloy-tuloy ko nilang pag-strike, ginagalang ko po yan. Pero baka pwede mo sana, alang-alang sa bayang Pilipino, baka pwedeng isa na ho nila yung kanilang strike. Paisa-isa ho, yung mga hinihingi ho nila, isa-isahin ho pag-aaralan. Pero wala raw nakikita dahilan ng Piston para hindi ituloy ang kanilang strike. Pangunahing hiling ng Piston na iurong ang December 31 deadline para magsama-sama ang mga jeepney driver at operators sa mga kooperatiba o korporasyon. Sa co-op o korporasyon, ibibigay ang prangkisa na gagamitin sa modern jeepney kapalit ng mga luma o di pasado sa bagong standard. Magkakaroon kami ng konsultahan sa aming mga lugar, sa aming mga lokalidad, kung ano yung magiging tugon, kung ang magiging desisyon ng ating mga lugar at dito sa National Capital Region at sa mga rehiyon ay itutuloy yung ating pagkilos ay hindi tayo nag-atubili na itutuloy natin ang 3 araw na pagkilos upang ipabot kay BBM yung fundamental na suliranin na dinaranas ng ating mga driver at operator. Dagdag pa ng LTFRB, hintayin na lang ng grupo yung mga pagbabago tungkol sa franchise guidelines at yung pagrepaso sa mga sinasabing penalty sa hindi pagsunod sa Jeepney Modernization Program. Vicky, samantala, patuloy namang inaayos ng DOTR ang implementing guidelines ng Public Utility Modernization Program para sa kapakanan ng mas maraming jeepney driver at operators. May paliwanag na rin daw ng DOTR
OTR sa mga grupo gaya ng Piston at iba pa. Ang mga maling akala tungkol sa sinasabing masyadong mahal daw yung mga bagong jeepney na kailangang bilhin at maging yung inaakalang bigla ang pag-alis dito sa mga lumang jeep na nakikita pa rin natin sa ating mga kalsada. Sige. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. May bawas presyo ulit sa ilang produktong petrolyo simula po bukas, November 21. 75 sentimo po yan sa kada litro ng gasolina, 65 sentimo naman sa kada litro ng diesel. May bawas presyo rin sa kerosene na 60 sentimo kada litro. Ito na po ang ikatlong sunod na linggong rollback sa gasolina, parehong pang-apat na sunod naman para sa diesel at kerosene. At susunod, masalsap na amoy mula raw sa tumagas na langis sa isang gasolinahan, inireklamo. Exclusive, buhok at dugo sa sasakyang inabandona sa Batangas, kumpirmadong sa nawawalang beauty pageant contestant. At Super Junior member, kamusta matapos atakihin ng isang babae sa kanyang dressing room? Tutukan lahat ng yan sa pagbabalik ng 24 oras. Sa dami ng inaasikaso at iniintindi araw-araw, stressed out na sa sunod-sunod na meeting at classes. Makakalimutin ka malagi, suot mo lang salamin mo, hinahanap mo pa, nakasakay ka na ng sasakyan, tapos naiwan pa lang cellphone at ibang gamit mo. Sa school, nag-review ka naman. Pagdating ng exam, nakalimutan ang pinag-aralan. Mahirap pag maraming nakakalimutan. Para pretty good, dapat healthy lifestyle. Iwas sa puyat, mag-exercise pa rin. Kumain ng masustansyang pagkain, pwede mo rin samahan ng Memo Plus Gold. Gawa sa pure and natural Bacopa Muñera para laging focus at mentally alert mga kapuso. Memo Plus Gold, lamang ang pretty good. Ang Memo Plus Gold ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Outlet at sa mga pangunahing butika nationwide. Online din sa Shopee at Lazada. Paalala po, ang Memo Plus Gold ay hindi isang gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pagdating sa vitamins ng mga kids, alam nyo ba na may cherry bear syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mommies, di yan so pwede na. Kaya naman ang cherry bear ay gumawa ng cherry bear syrup na fortified with zinc. Isa ito sa mga vitamins made by cherry bear na para sa mga kids. Ang cherry bear syrup fortified with zinc ay lemon flavor syrup na may CGF, lysine, taurine, and zinc. Goodbye sa pwede na. 5 to Sandeta Red Lions at 3:30 p.m. This is your Red CAA Season 99 on TV. Super Radio, PCBB, Bantay, Biyahe. Ilang pasahero stranded sa Welcome Rotonda, lungsod ng Quezon, ulan pala kay Glenn Wego. Glenn? May mga pasahero pa rin na walang masakyan dito sa Welcome Rotonda. Kanto lamang ito ng Inubiges at ito pa rin sa Quezon City. Kaya inaabangan lamang nila ang libreng sakay ngayon dito ng Quezon City LGU at ng MMDA. Ngayon din ang sitwasyon dito rin sa Welcome Rotonda. Kanto naman ito ng kahabaan ng Quezon Avenue. So yung mga papunta ng Quezon City area, papunta ng Fairview, ang inaabangan na lamang nila rito ay karamihan ay puro mga pampaserong pusa. Pagdating naman sa jeep, napakakaunti pa rin ng mga bumabiyahe sa oras na ito. Ako sa Glenn Wego ng Super Radio TCWB, dapat totoo. Super Radio, PCBB, Bantay, Biyahe. Pilipinas, mananatiling responsableng kapitbahay sa Indo-Pacific region ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ulat mula kay Tuesday News. Tuesday. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy bilang isang responsableng kapitbahay ang Pilipinas sa Indo-Pacific region. Ito ang tinuro ng Pangulo sa kanyang pakikipag-usap sa mga opisyal ng Indo-Pacific Command sa Hawaii. Binigyan din ng Pangulo na palaging isusulong ng Pilipinas sa ang bukas na pakikipag-ugnayan para matiyak na mapayapa, matatag at maunlad ang Indo-Pacific region sa ilalim ng rules-based international order. Ayon sa Pangulo, palaging hahanap ng mga paraan ng Pilipinas para makipagtulungan sa ibang mga bansa sa layuning magkaroon ng kapaki-pakinabang na resulta ang dialogo. Kumbinsido ang Pangulo na kung magtutulungan ang lahat alinsunod sa rules-based international order, makatitiyak ang ito ng isang kapaligiran na maginhawang lahat ng bansa at mamamayan nito. Sa kabila nito, kinikilala rin ng Pangulo ang maraming hamon